nakailang tao na po yung nakausap namin. Noong una po, dun sa acquired asset, siguro 1 taon din po yung nakalipas bago kami nakakausap ng attorney na representative ng National Homes. Tapos nung may kausap na po kaming attorney, sabi po, last year makakalipat na daw po kami. So kami po, umasa po kami. File na ba yung kaso? Moving na ba or hindi pa rin? Hindi pa po, sir. Ang dahilan nila, bakit hindi pa rin daw na-file? Ang reason po nila is wala daw pong testigo. Ngayon naman po, pagpasok ng 2025, wala naman daw pong attorney. Kailan nyo finorward? Kailan nyo finorward? Last year pa po, sir. Last year? Na-file na ba? Sa ngayon po, sir, hindi pa po. Ma'am, kailan nyo ba balak i-file? When there are customers or clients that pay for a service, they should be given in return a service. Mahigit 1 taon, sobrang bagal ng inyong opisina sa pag-asikaso. Hindi ko alam kung bakit. Hindi po ako nagsampa na ng petition for writ of possession. Bukas makalawa, pagkatapos i-file, ilalabas na po yung kautusan at binibigay na po doon sa nagre-reklamo sa atin ng pamumosisyon. Kung apila po yan hanggang Korte Suprema, baka may apo na po yung ating complainant, wala pa po siyang makukuha biyaya. Pakikwento po sa amin saan nagsimula ang lahat. Yung sa akin po kasi, may friend po ako na nagsabi din po sa akin na mayroon nga daw pong bidding yung National Home Mortgage. Kaya po nagbid po ako. Sa akin po nakapangalan yun kasi po, ako pa lang po yung may certificate po nun para sa mga requirements po dun sa home mortgage. Tapos ayun po, nag-down naman po kami ng 70K nga po. Sabi nga, yung pinaka 10% po ng down payment. Nag-down naman kami. 2022 po namin nabili siya, November. Tapos 2023, January, pinuntahan po ng asawa ko yung nakatira para nga po paalisin. Itong nakatira sa bahay, meron ba kayong pagkakaalam bago nyo ba pinasok yung bidding na, itong bahay na to ibibid natin, merong taong nakatira dito? Meron ba ganung setup or alam? Opo, alam naman po namin na may nakatira po. Kaso nga po, nakausap po namin sila, willing naman po silang umalis. Anong sinabi ng National Home Mortgage Corporation dito? Ayun nga po, tutulungan nga daw po nila din kami kasi po ang una po namin pinupuntahan is yung nakatira po. Sila po muna yung kinakausap namin hanggang sa nung pangalawang punta niya, nagpakita naman po, kasama na ako noon, nagpakita naman, lumabas pa rin naman po yung nakatira. Sabi nga po, aalis na nga daw po sila mga parang March 10. March 10 ng 2023. Tapos hindi po sila tumupad sa usapan. Tapos nung pangatlong balik na namin, sa mga sumunod pa po, hindi na po sila nagpapakita, hindi na po sila lumalabas. Kaya po kami lumapit na po sa NHMFC. Dahil nga po, ang sinasabi po nila is hindi po sila aalis hanggat hindi po National Home Mortgage yung magpapaalis. Anong sinabi ng National Home Mortgage Finance Corporation? Kasi since 'di ba binigay or inalok nila isang bahay na may tao pa sa loob nun. Ano bang condition na binibigay nila sa inyo kapag nabili niyo kami magpapaalis diyan? Ano bang setup na nung time niyo? Opo sir, kasi bago kami pumunta sa National Homes, nagpabarangay po muna kami. So ibig sabihin, meron pong 3 patawag po, hindi po sila dumalo. Tapos ang ginawa po ng barangay, pinatawag po yung representative ng National Homes na ipag-ugnayan po sila sa barangay. At pumunta naman po doon yung National Homes, kaso nga lang po yung nakatira ayaw nang lumabas. Ang ang kasunduan po doon sa barangay, tutulungan daw po kami ng National Home Mortgage na mag-file ng case against doon sa nakatira. Kaya po ang pinaka-update sir kung 2023 pa po. Nung mga time na yun, nakailang tao na po yung nakausap namin. Nung una po, doon sa acquired asset muna yung nakausap namin. Siguro 1 taon din po yung nakalipas bago kami nakakausap ng attorney na representative ng National Homes. Tapos nung may kausap na po kaming attorney, sabi po, last year makakalipat na daw po kami. Siguro po 3rd or 4th quarter ng taon. So kami po, umasa po kami. Ang sabi po kasi sa amin is for filing na yung kaso. Tapos every week naghingi kami ng update. Sabi daw po wala lang pong testigo. Okay. So sinasabi nitong National Home Mortgage or NHMFC na tutulong sila dun sa pag-file ng kaso. Yes po. Matanong ko ba, hanggang ngayon, na-file na ba yung kaso? Moving na ba or hindi pa rin? Hindi pa po, sir. Ano daw ang dahilan nila? Bakit hindi pa rin daw na-file? Yung nakaraan po, ang reason po nila is wala daw pong testigo. Ngayon naman po, pagpasok ng 2025, wala naman daw pong attorney. So siguro na makakusap na natin ngayon sa kabilang linya itong officer in charge ng Acquired Asset Division ng National Home Mortgage Finance Corporation
na si Catherine Janita. Ma'am, may concern na ako kasi meron pong lumapit sa amin na kumuha daw po sa serbisyo ninyo sa National Home Mortgage Finance Corporation sa kagustuhan nila bumili ng isang property or bahay. Alam naman nila na merong nakatira doon sa sinasabing bahay na binid naman nila, pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin daw umaalis itong sinasabi nilang previous owner. Ano pong sagot ng inyong tanggapan tungkol po dito? Bali, yung tungkol naman po dyan sa concern po ng buyer natin, gumawa naman din po ng paraan ang National Home para po makapag-file po ng writ of possession. So, yung pong concern na yon ay ipinorward po namin sa legal para matulungan din po ang aming division. Ma'am, kailan po lumapit itong complainant sa inyo? Between 2022 to 2023 po, nakipag-usap na rin po sila sa amin. But ang legal department naman po namin, sila po ang magpa-file po sa court. Sila ang magpa-file sa court, pero may sinabi po ang aming mga complainant na sinabi ninyo na tutulungan nyo mag-file ng case. Case po. Yung po, sir, medyo hindi ko lang po sure kung... Tapos meron din pong nag-reach out sa kanila na taga-kumpanya nyo din po at sinasabi na within next week daw po magfa-file ng case. Bali, sir, siguro kung within next week po, kasi nakausap po siya ni Attorney Rizada from the legal department. May nakausap na palang abogado. Anong sinabi? Sir, si writ of possession po. Yun po yung ipa-file po next week. Yes, sino magfa-file? Kayo, di ba? Apa. Pero ma'am, matatanong ko lang, bakit po umabot ng ganito katagal bago umabot sa punto na magkaroon ng solusyon? Ang tanong po namin, bakit po kaya umabot ng almost 2 years na yung bago ma-file, or I think ipa-file pa lang po ata? At dito po kasi, sir, accrued asset naman po, na i-forward naman po namin agad yung pong memo na nagre-request po para ma-file po ang writ of possession sa aming legal department. Kailan nyo So, finorward? Kailan nyo finorward? Last year pa po, sir. Last year, na-file na ba? Sa ngayon po, sir, hindi pa po. Hindi pa rin. Isang taon na, hindi pa rin, ma'am. Kailan nyo ba balak i-file? Ito po ay next week po. Nakaschedule po siya. Next week. Kasi ma'am, sayang naman yung isang taon na nagbabayad itong mga tao. I think and I hope that you will give them some sort of compensation dun sa bala na nagawa ng inyong kumpanya. Opo. Nga po. Kasi di ba po ma'am, when there are customers or clients that pay for a service, they should be given in return a service. So nagbayad sila dito, hindi nyo binigyan ng serbisyo, mahigit isang taon, sobrang bagal ng inyong opisina sa pag-asikaso, hindi ko alam kung bakit, sa pag-file lang, ang tagal-tagal. Alam naman natin, pagdating sa korte, medyo may proseso pa yan dun sa pag-hear ng case, schedule ng case. So ma'am, isang taon, hindi po nakakapag-file itong National Home Mortgage Finance Corporation, ang legal ninyo, nangako, nakatutulong kayo, kasi kung tutuusin ma'am, the responsibility and obligation na dapat ibigay itong sinasabing bahay ay nasa inyo, di ba po ba? Yes po, sir. Yes. So, ma'am, ngayon, sabi nyo next week, makakaasa ba kami na next week talaga kayo magfa-file? Or aabot sa punto, ma'am, na isang taon na naman sila mag-aantay bago makarinig ng sagot? Yes po, sir. Bali, ang mga documents po nito ay naihanda na rin po ng aming mga lawyers po. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya, itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating BITAG resident lawyer, to maybe give some educational, informational knowledge about this situation. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po muli, Ginoong Carter po. Magandang umaga po sa sambayanan natin pabitag mo. At magandang umaga po sa ating kompanyera na nandyan po sa legal department ng National Home Mortgage. Ang isang hindi po matanggap, ang marami dyan sa ganyang klase ng kwento, yung una, ibinenta nila, pero alam nilang may iba pang nakatira. Tama. At hindi po pala malinis yung pamumosisyon. Bahagi po ng tungkulin sa pagbebenta ng kahit na po pribadong tao o ang nagbebenta ay ang gobyerno ay ang pagtiyak na malinis ang kanyang titulo, ang kanyang pagmamayari at malinis na maibibigay niya ang pamumosisyon noong naipagbiling ari-arian doon po sa taong bumibili. Tungkulin po niya yan. At kung nagkaroon po ng pagpapanggap, and ito po yung masakit na katotohanan para po sa mga nasa gobyerno, dyan po sa National Home Mortgage, kung sila po ay nangako na ibibigay nila yung titulo o ibibigay nila yung pamumosisyon kagad doon sa nakabili, pero alam nilang wala pala silang kakayahang gawin yun antimano pagkatapos ng biligan dahil may taong nakatira at hindi mo nila napapalis, may magiging pagpapanggap ng kapangyarihan po yan sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. Estapo pong maituturing yan. At ang masakit po dyan, ito pong transacciones na ito naririnig po ng mabunying abogado ng National Home Mortgage Financing Corporation. Sandali po lamang. Yan ay nagdudulot na po ng mahigit na
ano yan, 2 taong pinsala, nagbayad, Tama. gumastos ng pera sa pag-asang makukuha ang bahay, Tama. makukuha ang matitirhan para hindi na nangungupahan, Ginoong Cartulfo. Tama. Pagkatapos biglang hindi magawa, hindi makuha, hindi makatwirang pinsala po ang dulot niyan. At alam po nung mabunying abogada, Section 3E, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung ang isang opisyal ng gobyerno sa pagganap niya ng kanyang tungkulin, nakagawa siya ng hindi makatwirang pinsala sa kanyang kapwa, corruption pong maituturing yan. Yun po yung magiging problema ng mga abogado dyan. At yun pong binabanggit na next week pa lamang po magsatampa, Martes lang naman po ngayon, baka po pwede pong maihabol na bago mag-Biyernes at masiyahan naman yung nagreklamo sa ipabitag mo. Ginoong Cartulfo. Narinig niyo ba, ma'am, ang sinabi ng aming abogado kung kakayanin niyo ba na this week na lang na ma-file itong sinasabing writ or possession? Sige po sir, i-relay ko rin po at pilitin po namin na hanggang Friday po ma-file po siya. Attorney Batas, gusto ko lang balikan saglit kasi nabanggit ninyo na matagal lang naging abala dito. Medyo nagkaroon ng delay, mahabang delay dito sa sinasabi natin na dapat na serbisyo na makuha nitong mga tao. Ngayon naman, attorney, would you agree that there should be some sort of compensation also as well or at least credit dito sa mag-asawa na kung saan they still pay diligently doon sa kanilang service despite the said problem dito sa sinasabing kanilang bahay na dapat titirhan? Pakonsuelo, attorney. Ang sagot po riyan, ayan, alam din po ng ating mabunying abogada, opo, dapat po magbigay sila ng kabayaran sa pinsalang natamo. Kasi po, Artikulo 100, Article 100 ng Revised Penal Code, ang sinasabi po dyan, ang bawat taong nakagawa ng krimen ay may pananagutang bayaran ang danyos perjuicios nung kanyang napinsala. Every person criminally liable is also civilly liable. Yun po yung katotohanan. Pero dito po, siguro, magmagandang loob na lang po yung ipabitag mo, magmagandang loob yung complainant. Huwag na po nating pag-usapan yung danyos. Pag-usapan na lang po yung mabilisang pagsasampa. Kasi po, ito po ang katotohanan. Isa pa, Ginoong Cartulfo, hindi po ako nagsampa na ng petition for writ of possession. Bukas makalawa, pagkatapos i-file, ay lalabas na po yung kautusan at ibinibigay na po doon sa nagre-reklamo sa atin ng pamumosisyon. Kung aapila po yan hanggang Korte Suprema, yung natatalong nakaposisyon ngayon dyan, baka may apo na po yung ating complainant, wala pa po siyang makukuhang biyaya. So maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Cartulfo. Magandang araw po. So nakipag-ugnayan ng bitag sa opisina ni Undersecretary Henry Yap ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD. Bagamat hindi makakasagot sa programa ng bitag si Yusek Yap dahil sa conflict of schedule, ay agad daw silang nakipag-ugnayan sa National Home Mortgage para alamin ang status ng reklamo nila ni John Judiel at Janine Noche. Inatasan na rin daw nilang ang National Home Mortgage Finance Corporation na asikasuhin kaagad ang pag-file ng kaso laban sa dating may-ari ng bahay. Well, nagpapasalamat naman kami dun sa naging agaran aksyon ng DSUD para magawa ng paraan itong problema ng mag-asawa. Ngayon naman, balikan lang natin itong si Ma'am Catherine. Nandiyan pa ba kayo? Yes sir, dito po. Ma'am, siguro na lang just maybe some parting words for sa inyo na galing po sa amin. Sana ma'am, if you could put into consideration as well, aside from the fast filing of the case, if you could do it within this week, kung magagawan ma'am ng paraan, if you could give some sort of credit or maybe, sige kahit ilang months muna kayong hindi magbayad as a sort of pagbalik dahil dito sa naging abala din dito sa mag-asawa na nakabili po ng bahay through your services po. Possible ba ma'am, ma-bring up mo yan sa inyong admin or kung sino man ang inyong kataas-taasan tungkol po dito sa ganyan na klaseng pakiusap? Yes sir, sige po. I-escalate po namin sa aming management yung inyo pong nabanggit po na info. Alright. Oo. Sa amin, Ma'am Catherine, na-call out po namin kayo. Sa amin, trabaho lang po, Ma'am Catherine, at kayo po ay taong gobyerno. So sabi nga nila, public office is public trust. So pinagkakatiwalaan po kayo ng taong bayan diyan sa inyo pong function diyan sa National Home Mortgage. So aasa po kami na talagang tutulungan niyo po ito. Yes po sir, maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Catherine ng National Home Mortgage Finance Corporation. Alright.
Ngayon naman sa inyong dalawa, sana naman na naintindihan nyo na lahat ng pinag-uusapan natin ngayon. Basically, ang sinabi lang naman natin para i-call out itong sinasabing kumpanya. Or kasi if I'm not mistaken, they're also some sort of under the government also as well. Itong sinasabing National Home Mortgage Finance Corporation, meron din silang link with the government. So, hopefully, by that time, kung sakaling matapos na itong mga hearings and proceedings, yung talagang naibigay na sa inyong bahay, you can feel free to come back to us and tell us your story kung kamusta ang naging inyong experience. Yes, sir. So kami nagpapasalamat po muli sa inyo. Yes po. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Thank you po. Alright. Thank you. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw, hinggit sa sumbungan, imbestigahan, anong reklamo, nabibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag, ibabitag mo. Maraming salamat po Sir Carl Tulfo at sa lahat na bumubuo ng bitag. Nang dahil po sa inyo, napabilis po yung pagpa-file ng writ of possession ng National Home Mortgage dun sa nabili naming bahay at lupa sa San Mateo, Rizal. Sana po ay humaba pa po yung programa nyo para po mas marami pa kayong mga matutugon ng kaso katulad ng sa amin. Maraming salamat po Sir Carl at Sir Ben sa buong bitag staff po na tumulong sa amin. God bless po and more power. Maraming salamat po.